Shara is a very lively daughter. Siya yung taong balansyado. Matalino yung anak ko. She's very intelligent. She's very lively. She's very thoughtful, no? At the same time, ito yung tipo ng batang mabarkada, masaya. Lahat alam niya on the ground. Hindi lang siya mapag-aral. At mapag-ipagmamalaki ko, malaki ang puso ng anak. Dalhin nyo kagad sa ospital, ha? Magpadal pa kayo ng tao. Dito, dito! Ligtas yung sarili. Sunod! Yung mga bata, unahin nyo! Sir, parating na po mga kasama namin. Nasaan yung mga gamit nyo? May kailangan tayong gibaing pader para makalabas yung mga tao. Kukuha dito, sir. Sige, sige. Bilis! Dito! Dali, dali! Tara, tara! Namin kayo. Tutulungan natin ito, ha? Anak! Kumusta ka? Anak, huwag ka mag-alala. Nakikita mo naman ginagawa ng daddy mo at ng team niya ang lahat ng makakaya nila para makaligtas din mga biktima. Lalo-lalo na yung mga hindi pa nahanap ang pamilya nila. Mami, paano kung patay na din sila? Katulad ng mga batang pinasok kanina. Huwag kang matakot, maayos lahat yan. Pagdasalan pati natin, ha? Ay, ikaw, ingatan mo din yung sarili mo, ha? Mami, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit kailangan mangyari sa mga tao to. Talagang ganyan ang pagkakataon. Kailangan nating tanggapin na parte ng buhay ang pain and suffering. Tama ang daddy mo. At isa pa, anak. Dapat matandaan natin na hindi lahat ng bagay-bagay dito sa mundo ay kontrolado natin. Pero nagbibigay yan ng pagkakataon para lalo tayong mapalapit sa Diyos at makapagsilbi sa ating kapwa. Daddy, ang hirap talaga ng trabaho niyo, no? Yes, anak. Bilang mayor, kailangan kong unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa sarili kong kapakanan. Public service is not a job. It's a high calling. Palagi mong tatandaan niya. Sandali lang, ha? Noong bata pa lang ako, pinalaki kami magkakapatid ng aming mga magulang sa kalagahan ng pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa pamilya. Nagsilbing gabay ng mga prinsipyo ko ito hanggang sa aking paglaki. Lalo na nang matuto ako magmahal mula na makilala ko si Menchi. Noong una ko siyang nakita, tumigil ang mundo ko at ang mga sandaling iyon, sigurado ako na siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Menchi. Benner. Mama. Nice to see you again. Uy, salamat pala sa pagsuporta mo sa pagsali ko sa pageant. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo kasi nakikipag-usap ka sa akin. Hindi ka natatakot. Bakit naman ako matatakot sa'yo? Disente ka naman. Mukha ka naman mabait. Salamat. May gagawin ka ba ngayon? Ako'y estudyante ng Lasal, no? At kumisa may break kami. Sinabihan ako nung kaklase ko, merong binibining Pilipinas. Sinama niya ako doon lang sa, hindi ko alam kung folk art theater ito o cultural center, basta malapit lang. Nanood kami. At nakita ko itong Miss Cavite.
Naduling na ako noon. Sabi ko, dapat makilala ko to. So, nung inabangan ko, pakilala ako. Ako si Leonard Abalos. So, nagbigay naman ng phone number. Hindi ba mahirap mag-aral ngayon? Mahirap, pero masaya. Fulfilling. Sana lang makapasa ako sa bar. Ikaw pa ba? Makatalino mo kaya? Sigurado ko, magiging magandang future. Salamat. Kapag ba naging abogado ka na, ano bang career plans mo? Ano bang pangarap mo? Hindi ano. Sino? Nung naging girlfriend ko na siya, ayun, lumalabas kami. Bibilangin ko, wala na akong pera. Sabi ko, saan mo gusto kumain? Gusto mo ba ng mag-fine dining tayo? Oo, gusto niya fine dining. Okay, sige. Bibili lang akong tissue paper, bibili ako ng soft drinks, ha? Dadali ko sa bungan. At doon, yung mga patay na manok, iniihaw. Yun, fine dining kami ng manok. Yun lang ang pera ko, pero importante masaya kayo. Nung lumalabas kami, napapahanap siya sa akin ng kambal na saging. Sabi ko, ano? Ang hirap yata maghanap ng kambal na saging. So nakailang punta na ako noon kung saan pa kami nagpupunta roon dito sa Maynila sa San Andres Market. Kambal na saging. So naisip ko, teka muna, estudyante pa ako noon eh. Buntis ka ba? Sabi niya, hindi. May red, may spotting. Ganun ba? Bigla maya-maya parang ako lumalaki yata ang tiyan. So kinabahan na ako. Sabi ko, Menchi, pwede ba magpa-test ka? Ayun, positive. Buntis nga. Teka, anong ibig sabihin nito? Single yung fetus, pero dalawa yung ulo? Ben, dalawang fetus yan. Kambal ang anak natin. Talaga? Kambal? Oo, kambal na babae. Oo nga. Kambal. Kambal nga. Naku, parang kailan lang nung nalaman ko na buntis ka. Tapos ngayon, magiging daddy na talaga ako. Tapos kambal pa. Teka, kailan ba sila lalabas? Pangalan? Anong gusto mong ipangalan natin sa kanila? Kambal. Angie? Angie? Kang matakot. Papanagutan ko kayo ng mga anak natin. Pero Ben, paano yung pag-aaral mo? Ayoko ma-disappoint yung parents mo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Mas lalo akong magsisikap na maging abogado para maging proud kayong lahat sa akin. Lalo na ang mga anak ko. Handa na ba talaga tayo maging magulang? Lahat naman siguro hindi magiging handa na maging isang magulang. Kailangan lang natin harapin ang mga pagsubok. Ang pagmamahal mo nagturo sa akin para maging matapang. Mahal na mahal kita. And in love, there's no fear. Kakayanin natin to, ha? Kaya magtiwala ka sa akin, ha? Tinuruan ako ni Menchi kung paano maging mas mabuting tao. Kung paanong magmalasakit, magmahal ng walang takot, at hinihinging kapalit. Binigyan niya ng kahulugan ng buhay ko, lalo na magbunga ang pagmamahalan naming dalawa.
Pre, hindi ka na kaya. Asan ng lagnat mo? Hindi. Ano lang to, puyat lang to. Dami nating inaaral eh. Basta itong gagawin natin ha. Ikaw pre, aralin mo yung decision of Supreme Court. Ikaw naman pre, basahin mo yung yung pertinent topic ng syllabus natin. Ako nang bahala sa sa decision of lower courts, ha? Kasi gusto natin mag-abogado eh. Mababaliw na ako sa kaiisip. Ganun talaga. Konting tiyaga lang. Tsaka ito, tip lang ha. Never digest a digest. Palagi niyong basahin yung original text ng kaso. Kasi no to digest are alike. Noted, Your Honor. May honor ka dyan. Una mo, pre. Sabahin na natin pag-aralan tong mga to, ha? Sige, sige. Gusto ko na din sinuwi. Na, ang dami. Sige, sige, sige. Sige pre, ingat ka. Magaling ka. Monday, tol. Ano nangyari sa anak ko? Sa ospital, sa ospital. Yung ulo ha, yung ulo. Ingat sa ulo. Mabuti hindi ako patalikod. Kung patalikod, patay na ako nun. But ang sama nito na tinahi lahat ito, inayos yung mukha ko. After several days, nakauwi na ako. Weeks. Pero so, you could just imagine, puro tahi. May ganun pa ako. Or sinusubukan ako ng nanay ko. Alam mo, pag meron ka ng nararamdaman, kailangan paalam mo na agad sa amin para matulungan ka namin. Ha? Mami, may sasabihin po ako sa inyo. Anak, huwag ka muna magsalita, ha? Hindi pa magaling yung fractured jaw mo. Kailangan niyo po talagang malaman to eh. Tungkol saan ba naman yan? Si Menchi po. Nabuntis ko po siya. At papakasalan ko po siya agad kapag gumaling na ako. Mami, ayos lang po ba kayo? Narinig niyo pa ba sinabi ko? Daddy? Mami? Pasensya na po, nabigla ko po kayo. Mahal na mahal ko po talaga si Menchi eh. Di naman po ako titigil sa pag-aaral kahit mag-asawa na kami. Daddy, nakikiusap po ako. Baka pwede pong dagdagan niyo muna yung baon ko. Para sa gatas ng anak ko. Pero pangako po,
Kapag graduate na ako at nakapasa sa bar, di na po ako hihingi sa inyo. Kahit piso. Pero sa ngayon, alalahin niyo muna po ako. Please. Sige, anak. No problem. Aalalayan ka namin. Salamat po. Wait. Ang ibig sabihin nito, Yes, Mami. Kambal ho ang magiging apo niyo. Wow, congratulations, anak. Excited na kami and we support you. Supportado ka namin in this new journey. At awa ng Diyos, no, sa pagsisikap, sa pag-aaral, naming dalawa, talagang nagtiyaga kami. Halos yung pupunta kasi sa bahay, walang furniture. Lamesa lang na kainan, yun na yun, kung saan lang, no. Tuwing linggo, sasama ko anak ko. Ayoko nang bilhin ng mga laruan niya. Lahat ng anak ko, basta nasa department store kami, dadalhin ko yun sa bookstore. I've still in my children, number 1, humility. And number 2, pagmamahal sa libro, pagbabasa, at of course, mga tuta. Kasi nung bata sila, yung mga tuta kasi, mga hayop, andun yung responsibility mo para pag-aalaga, minamahal mo. And of course, yung family. So every Sunday, parati kami kumakain sa mga daddy ko. Doon kami, walang pwede mag-absent doon. Nung ako'y pumasang abogado, may mga kliyente ko mayayaman, pero higit sa lahat, ang talagang isang eksperyensyang hanggang ngayon dala ko. Naging abogado ko ng mga vendors, ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, at umaabot ako hanggang Nueva Ecija, hanggang Cagayan. Tinutulungan ko yung mga nasa palengke, hanggang Pasig. Anong uwi ko? Ang bayad sa akin hindi pera. Gulay, kalabasa, may manok pa, may tuta pa. No? So uwi ako sa bahay, bagong kasal kami, sabihin ko, Menchi, pasensya ka na, may pangkain na tayo, gano'n. Yun ang mga unang taon ng abogado ko. At nung tumakbo kong konsihal, mayor, itong mga taong to ang hindi ko alam, ito yung mga taong sumuporta at gumabay sa akin. Tumulong. Patience, empathy, and the ability to make tough decisions. Ilan lang ito sa mga leadership skills na natutunan ko mula sa pagiging magulang ko at asawa na nagamit ko noong tumugon ako sa tawag ng public service. Konsihal, nagharap sa inyo. Ay. Diyan may mga namatayan sa sunog. Kirami po ako. Kirami po. Dito po tayo sa opisina. Mula nang tumakbo at iproklama ako bilang konsihal hanggang sa inihalal ng taong bayan na mayor, umangat ang Mandaluyong bilang isang economic tiger city. From womb to tomb, pamula isilang hanggang mamatay, ito ang nagdi-describe kung how modern local governments should think when providing service to the community. At sa pamamagitan ng aking pamumuno at pagtutulungan ng bawat isa, nakalikha ang team namin ng napakarami mga trabaho, oportunidad at pagkilala sa buong mundo. Oh, Benhard! Girlie! Tara na! Hi, Dad! Hello. Kamusta? Thank you, Dad. Makakapunta ka. Oo naman, hindi ko naman ito palalampasin. Sandali lang mga anak ka. Sino yan? Chief!
Sige po, papunta na po ako. Ready ko sa sakit. Okay, sige. Ano yun, Benhar? May malaking banggaan sa EDSA, marami nasaktan. Wala akong puntahan. Ano tong awarding na maanak mo? Sorry, mga anak. It's okay po, Dad. Okay lang. Basta po, bawi ka po next time, ha? Salamat na iintindihan yung trabaho ko. Okay lang. Proxy na lang kita muna. Kami na lang ni Menchi ang aakyat sa stage. Salamat, Ate Girlie. Huwag na lang ako. Ingat, Dad. Salamat. Bye-bye. Salamat. Service is what life is all about. Pero bilang isang tao, minsan ko na ring naitanong sa sarili ko, is it really worth it? Okay, eto na. Pasensya na. Nadali lang yung iniyaw. Tara. Si Shara, hindi ba kakain? Parang buong araw ka na hindi nakita. Ay, madaling araw umalis kanina. Magtuturo ng catechism with her friends sa isang slum area ng Tondo. Ganon? Matagal na niya ginagawa to? Oo. Yes po, Daddy. Kung saan na nga po nakakarating at doon na po ata siya natutulog sa mga slums. Proud naman. Hindi ko alam na gano'n siya ka-involved sa community. At sa Talaga, church Daddy. pa. Alam mo ba, kung sino nakikita ko kay Shara, ikaw. Ay, nako, hindi ako masusurpresa kung balang araw susunod siya sa footsteps natin bilang public servant. Sana, di ba? Parang ang sarap naman yan. Galing-galing. Galing-galing naman. Galing-galing. Alam, sige na. Kaya na. Sipag mo, ha? Pagod ka? Ay, Kumusta? Dad! Grabe naman yung yakap na to. Ganun mo ako na-miss? Tondo ka lang nang galing? Eh kasi, Dad, kapag pumunta kami sa US ni Lolo, mamimiss ko kayong lahat, lalo na ikaw. Nambola pa. Kung makapagsalita ka, 2 weeks lang kayo mawawala, anak. Mami, kahit ilang minutes pa yan, mamimiss ko po talaga kayo. Ano ba yan? Bata pa lang ito. Napakalambing na. Oo nga. Grabe. Bawal pa kayo mag-asawa. Narinig mo ako? Charisse, ha? Bawal ka ba mag-asawa, ha? Ikaw, Shara, ha? Bawal! Grabe, asawa agad. Di ba pwede boyfriend muna? Mga 45, pwede na. Okay, pwede na yun. Pero, Daddy, I will always be a little girl. Promise! Kain na, kumain ka na. Kain ka na. Naharap ang aking pamilya sa napakaraming mga hamon na sumubok sa aking katatagan, pananampalataya at prinsipyo. At nagsimula lahat ito nang namatay ang aking pinakamamahal na anak. Nakatanggap ako ng tawag noon. At sinabi ng misis ko na si Shara ay hindi pinayagang pumunta sa airport at nasa ospital. Agad-agad ako nagpunta ospital. Nakita ko si Shara, nandun naman siya. Pero walang hint na matindi sakit niya. Siguro yung pain tolerance niya ayaw niya iparamdam. Then sabi ni Menchi siya na magbabantay. Umuwi na raw ako at kinabukasan ako napapalit. Kinaumagahan nakatanggap ako. Delikado raw ang anak ko. Yan yung pitch. Hindi ka na ako. Nasa siya? Kamusta siya? Excuse me. Ano nangyayari? Daw, ano nangyayari sa anak ko? Mayor, your daughter has already suffered from 3 cardiac arrests. Her case of hemorrhagic colitis is so severe, and most of her vital organs have already failed. I'm so sorry po. Dapat tumawag ka.
Laban ka, Shara. Dito na kami. Laban, anak. Dito na kami. Walang magulang ang gusto masaktan ng anak. Pero yung kambal ko, may special ESP yan. So nung nangyari yun, ang sabi ko, Charisse, talagang nahihirapan na ang sister mo. Sabihin mo sa kanya through your mind, go to the light. Let her rest. It's okay with us. At nung nangyari yun, my daughter died peacefully. Mahirap tanggapin, alam mo. Pinakamahirap yung hawakan mo ang kamay na anak mo at mararamdaman mong malambot, tumitigas. Pinakamahirap dahil ikaw ang mag-aayos kanyang lilibingan. Ayusin mo ang kanyang susuot. Pupunta ka kung saan siya ililibing. Ikaw pa mamimili ng ataol. Kakausapin mo mga tao. Parang ang bilis. Parang iisipin mo, bakit ang anak ko, ba't hindi na lang ako? Bata pa siya. Kakatapos na ng debo niya. Hindi dapat ganon at hindi tamang mauna ang anak sa magulang. Hindi normal yun. Dad! Welcome home po. Kamusta araw mo? Surprise! Para sa pinakamabait at pinakagwapong daddy sa buong universe. Napakabilis ng pangyayari. Lahat na bigla. I don't even have time to grieve. Gulong-gulo ang isip ko. All the time noong namatay ang anak ko, there's this doubt sa sarili ko. Makikita ko ba ang anak ko? Is there really heaven? Meron ba talagang Diyos? Alam ko na mali! Alam ko, magulang ako. Pero alam ko na buhay ng anak ko hindi akin dahil lahat ng buhay galing sa'yo. Pero wala naman gano'n, hindi ka maintindihan.
Bibigyan sa kami ng ganito makikilala niyo sa kaluluwanan sa katulad ni Clara. Para lang po yan! May... Ang bata-bata mo na! Hindi na! Ang bayat-bayat nito! Hindi ko maintindihan! Pahinga ako magaling ka na! Mami! Ano ba kasi ginawa natin? Mabunuan tayo na ba? Mabunuan tayo na ba? Mabunuan ka na wala sa ako naman! Mabunuan niyo ba? Mabunuan niyo! Bakit? Ginagawa niyo lang para sa akin ba? Magulo isip ko noon. Galit ako sa Diyos. Sabi ko, kung talagang may Diyos, ba't mo ginagawa sa akin to? It tested my faith. Alam mo, mahirap tanggapin ang pagkamatay ng isang tao. May tinatawag tayo masasyak ka. Kung minsan meron denial. Kung minsan merong anger. Kung minsan meron doubt. Ibig sabihin, kung minsan ultimo yung faith mo, tinetest eh. Until later on, ang tinatawag na acceptance. Unti-unti yan. Mahabang proseso yan. Mabigat yan. So, siguro sa puntong ito kay Shara, yung pag-accept namin. Nag-usap kaming pamilya after several months at sinabi ko nga na wala namang taong mabubuhay habang buhay eh. Ang importante sa lahat ng tao yung memory. So, yun na rin masama sa amin, ginawa namin inspirasyon. Sabi namin, pabayaan mong lagay natin at gawin natin inspirasyon si Shara. And all the things that we do good, it will be under her name. In so doing, buhay na buhay si Shara sa lahat at yung gusto niyang gawin at ando yung mayabong pa rin. Diba? Matapos akong tuluyang makabangon mula sa pagkakalugmok nang mamatay ang aking mahal na anak, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa mga tao. Pero sunod-sunod na dumating ang mas matitindi pang pagsubok. Kamusta po lahat? Sige po, sige, empake na lang po natin. Bilisan lang natin ng konti kasi marami pamilya nagkita sa evacuation center. Kailangan po nila ito kaagad. Sige po, tinan natin sa auto to. Okay pa. Ako na, sir. Ako na, sir. Sir, ayos lang po ba? Ayos lang ako. Sige na, tuloy niyo lang yan. Well, ang aking ama nung panahon na yun ay nagkaroon kami ng krisis sa pamilya dahil ang daddy ko ay kinasuhan noon. Kasama ko tatay ko nung sinuko ko siya. Pinakamahirap yung mugshot. Awang-awa ako na ang tatay kong taas ang tingin ko, nirespeto ko, ito naka-mugshot. At nung hindi na namin alam kung anong pupuntahan ng kaso, pinuntahan ako ng tatay ko. Sabi sa akin, Benhar, hindi natin alam kung ano mangyayari sa akin. Bahala ka na sa pamilya natin. Pero galing ako sa ospital noon nung umaga. Posible raw na may cancer ako. Hindi ko masabi sa tatay ko na, Dad, may cancer ako eh. Paano ko tatay yung padre di pamilya? Buti naman, napadala ko kayo.
Eh, problema ka ba, anak? Maiwan ko muna kayong mag-ama, ha? Anak, ano ba problema? Tinamaan po ako, Daddy. Ano ba ibig mo sabihin? Cancer po. Alang-alang, malalaman din natin ang dahilan ng Diyos kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Sa ngayon, kailangan tatagan mo ang iyong sarili. Bawal ang sumuko na. Bawal ang sumuko. Malalagpasan din natin lahat ng ito ng ating pamilya. Pero alam mo, doon ako na-challenge. At sinabi ko sa sarili ko, when I'm supposed to be at my weakest, I will be at my strongest. Kung kailan dapat ako maging mahina, baliktad, doon ko lalakasan ang loob ko. Pagkaraan ng ilang taon, na-acquit ang tatay ko. Na-dismiss, pinalaya siya. At ngayon naman, ang magkasalita tayo, all traces of cancer na wala na sa katawan. Ayan na si Benhard. Kamusta, Daddy? Walang sabi ni Doc. No residual cancer sa hindi ko na magaling na ako. Wala na? Wala na. Dahil sa dasal, will to live, at tamang pangangalaga sa aking kalusugan, napagtagumpayan ko ang sakit na ito. After letting God fight my battles and leaning on Him along the way, finally, I was declared cancer-free. Pero hindi pa pala rito nagtatapos ang labang ko at ng pamilya ko. Inanunsyo ni Pangulong Duterte ang pag-lockdown ng Maynila ngayong araw dahil sa sakit na coronavirus o COVID-19 outbreak. Lahat ng paglalakbay sa lupa, dagat at himpapawid, papunta at mula sa kabisera ay suspendido mula ngayon. Ito ba po? Daddy, asan po yung Mami, nandiyan na po. Hindi lang siya. Tayo po tayo, ha? Ready? Mami! Papasukin niyo sila, bilis! Mami! Daddy, huwag na kayo lumapit, please. Mahawa pa kayo. Please. Mami! Mami, papasukin niyo na sila, please! Mami!
Pagpunta ko ng ospital, ayaw nila akong payagan. Sabi na hindi pwede kasi ICU ang nanay mo at baka may mangyari sa iyo. Ang nanay ko ay parang merong onset of Alzheimer. Naawa sa akin, pinapirma ako ng waiver at pinayagan ako magpunta sa ospital. Hey, Mami. Happy birthday, Daddy! Salamat. Pasensya na, hindi muna ako makakauwi. Ikaw muna bala sa mga bata, ha? Saan si Daddy? Bantay mo si Daddy. Okay lang, huwag kang mag-alala. We miss you. I love you. Miss ko na kayong lahat. I love you. Tawag ako ulit, ha? Gumising na si Mami. Asikasuhin ko lang. Sige, sige. I-update mo ko, ha? Bye, Daddy. Bye-bye, bye-bye. I love you, I love you, I love you. Mami? Mami? Are you okay? Practice po tayo, ha? Gayahin niyo po ako. High, low. Okay? High, low. You have to try, Mami. Please. Sige na. Try niya lang. High, low. Mami, you have to try. High, low. Nakita ko dun sa monitor, from 98, nag-95, nag-89, nag-88, nag-85. Mami, please, you have to try. Don't! I don't know what's happening. Please do something. Sir, kailangan intubate yung mami niyo. Anything! Gawin niyo na, please! Ready to intubation. Pumasok sila. In-intubate ang nanay ko. At nung pagka-intubate, hindi ko talaga kinaya. Punta ako ng banyo. Doon ko nilabas ang luha ko. Matapos ma-intubate ni Mami, nakasurvive siya at tumagal pa sa ospital ng 6 na buwan. At sa kasagsagan ng COVID-19 pandemic, itinalaga ako ng ating Pangulo na mamuno bilang chairman ng MMDA na durog ang puso ko kung paano pinadapa ng nakakamatay at mapinsalang virus na ito ang mga kababayan natin. Wala itong pinipili, mahirap man o mayaman, at hindi nito pinalampas maging ang mga mahal ko sa buhay. Matapos kong mawala ng anak, isa na namang malagim na trahedya ang hinaharap ng aming pamilya nang mamatay naman ang pinakamamahal kong ina. Namatay ang nanay ko. Sabi ko sa Diyos, bakit naman ganon? Bakit puro ako? Una kinuha mo, anak ko. Kinulong mo tatay ko. Okay lang, bigyan mo ako ng cancer, pero pati ba naman ang nanay ko, kukunin mo? Hindi ko alam kung anong gagawin ko noon. Yun ang mga pagkakataong marirealize mo na ang buhay ng tao'y anytime pwede kang kunin. Pero kailangan maging malakas ka pa rin.
Mommy, ipinapangako ko sa inyo, hindi ako titigil sa paglilingkod sa bayan. Babaunin ko po ang mga aral na itinuro niyo sa akin. Sisikapin ko na palaging maging mabuting tao. Mahal na mahal kita. Sana lagi kita mapangiti sa langit. Pagkatapos nung sa nanay ko, ako'y na-appoint ng MMDA chairman. At ako in charge nung sa Metro Manila ng COVID. At hindi ko makakalimutan yung Delta virus. Alam kong parating na nun. Inunahan namin. Nag-lockdown kami, tsaka ko lang nireport sa IATF. I have to make that announcement. Isa sa pinakamagandang ginawa namin ay yung tinatawag na VVAX as one. Ibig sabihin yung bakuna namin, shiner namin within Metro Manila at sa mga kapitbahay namin. Talagang united, kaya bilib ako sa mga mayors na nandun ng Kalakang Maynila at yung mga NGOs na tumulong sa amin. Pero ang dala ko noon ang nanay ko eh. Isipin mo, iikot ka araw-araw lang sa kalye ka. Pwede ka magkasakit. Pero wala akong pakialam. Galing na ako ron eh. Tuwing umiikot ako, nakikita ko mukha na nanay ko. Yung mga dapat nating isalba sa baba. Naging inspirasyon ko nanay ko rito. At pagkatapos ito, na-appoint naman akong DILG. Ang DILG nagsusupervise ng lahat ng gobernador, mayor, hanggang barangay captain niya ng G. Interior, Peace and Order, Public Safety. Ako nagsusupervise lahat ng police, jail, lahat ng fire, Commission on Women, Youth, Muslim Filipinos, National Police Commission, ako rin nakaupo, yung mga reklamo sa police, Local Government Academy, Public Safety College, mga gustong magano. Ang lawak. Pagkaupo ko pa lang, after 1 month, napatay si Percy Lapid. Pinademanda namin si Bantag, ni Remulla. Nag-usap kagad kami ni Justice Remulla. After that, pinagpapapatay si Governor Digamo. Tinawagan ko kagad at that time, ang DND's Secretary Galvez. At wala akong pakialam si Congressman Kapa. Pinademanda namin si Arnie Teves. Pagkaraan ng ilang buwan, yung 990 kilos, kung makikita nyo, si Mayo nahuli namin yan sa Tondo. Yan ang ginawa natin sa ngalan ng DILG. Pagkatapos nun si Alice Go, tinawagan ako from Bicol, I have to fly back to Indonesia. Dahil baka pakawalan siya. Kailangan kong kausapin ng mga general doon. At I was able to bring back Alice Go upang harapin ang kanya mga kaso rito. Pagkatapos, pinakahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi ko po siya kakilala, pero siya po ay may warrant of arrest. Kaya sabi ko sa kapulisyahan, kung may warrant, arestuhin natin. No one is above the law. Alam mo, sa nangyari sa buhay ko, lahat ng klaseng pananakot, baliwala na eh. Lahat ng klaseng paninira, pakinggan mo rin, baka constructive criticism at dapat naman talagang baguhin mo. Pero kung alam mong kinukutya ka lang at kitang-kita mo naman sa mga trolls, baliwala lalo sa akin. Ang dami ko ng pinagdaanan. Ano pa ba hihigit dito? Mamatayan ka na anak. Matayan ka na magulang. Pero isa lang masasabi ko, bawat minuto ay importante. Dahil hindi mo masabi ko ano mangyari sa'yo bukas. Kaya mabilis akong kumilos. Bawat minuto nagpapasalamat ako, nakakahinga pa ako. Kaya pinakapaboritong araw ko umaga na marami pa akong pwedeng gawin. Huwag kayong matakot. At huwag kayong magpa-epekto sa mga nananakot sa iyo, sa mga naninira sa iyong walang basihan. Dahil kung lahat ng kahol ng aso'y pipigilan mo bawat kanto, hindi mo mararating ang pupuntahan. Basta ginintuan ang puso. Yan ang dala ko noon nung bata ako at lalo na ngayong tumanda ako. Yan ang buhay ko. Anak. Malalaking tao na ako makalaban sa iyo. Paano kung patayin ka nila? O kami, mga pamilya mo.
Daddy, I've seen life and death. I will never be afraid to raise my voice against injustice, greed, and evil. Kayo na mismo nagsabi sa akin noon, public service It's not a job. It's a high calling. Lahat ng to ginagawa ko dahil mahal ko ang pamilya to. Mahal ko ang ating bayan. Maswerte ko at meron akong pamilya, no? Unang-unang aking may bahay, si Menchi. Tapos ang aking bunso, Celine. Halika, Celine. And then si Charlene ay nandirito rin. At yung aking golfer din. 2 golfers ito, ha? Pagkatapos si Corinne at sa Miss Universe naman, kasali, no? And of course, si Charis, ang aking panganay, kakambal ni Shara, at si Benji, ang aking only boy. May dala ng pangalan namin. Alam nyo, itong support group ko at ako'y sa mga nanonood, importante pamilya. Kung masaya, nandyan. At kung may problema ka, support group, andyan parating pamilya. Huwag nyo kakalimutan yan. At sa mga nakikinig, importante bigyan yung panahon ang inyong mga magulang. Hindi natin alam kung ang buhay ng tao, importante ang magulang. Tandaan nyo ito, walang taong habang buhay mabubuhay. Lahat tayo may kanya-kanyang panahon. It's in God's time. So life should be short, it should be beautiful, but it must be maganda. Ang buhay ay maikli. Pero para talaga maging maganda ito, it should be meaningful. Dapat may kabuluhan. At magagawa lamang natin yun, hindi lamang sa pagmamahalan ng pamilya, kung hindi pagmamahalan ng kapwa-tao. Maniwala kayo. Nandirito yan.